Maganda kagandang gabi. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. So, let's tag and share na po, no? Sa gabi nito. So, ngayon po ay ang ating day 39 ng ating Speak Live, no? So, mag-start po tayo ng mga 7, no? So, let's tag and share na. Dahil sinabi mo, magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay magtutuyo, langit at lupa ay maglalaho, dapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliran ko ay magagati, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y papatawarin, panalangin ko ay ulit-ulit, ang pagtitiwala Tag na po. dahil sinabi mo. Ayan, Pastor Jay, magandang gabi. Tag and share na po. So, meron pa tayong 1 minute para tayo ay mag-tag, no? So, let's start ng 7. So yun, minsan pa, no? Isang mapagpalang gabi po, no? Sa ating lahat. No? So ngayon po ay ang ating day 39 ng ating Speak Life. At ako po, si Brother Jason, no? So tayo po ay magsimula na. Day 39. Hindi pa alam. Ayan, so tayo po magsimula, no? At simulan po natin sa isang panalangin. So ayan, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Jesus, dakilang Diyos na lubos ng kapangyarihan sa lahat. Panginoon, ay maraming salamat po, O Diyos, sa iyong habag at awa, Panginoon, sa iyong pag-iingat, higit sa lahat sa buhay, Panginoon. At sa iyong pagtulong, O Diyos, sa mga lumipas na oras, Panginoon, na naroon
ay iyong pag-iingat at gabay, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, pagkakataong ito, na kami, Panginoon, ay magamit sa iyo at kami, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita. At samahan mo kami, Panginoon, at ako, O Diyos, na magdadala ng iyong mga salita, ay pakagamitin mo lamang, Panginoon, at maging daluyan, O Diyos, ng iyong mga salita. Hindi, O Diyos, ang aking kapintasan, Panginoon, ang makita, kundi, O Diyos, ang kadakilaan mo, ang iyong mga kamanghamanghang gawa, Panginoon, at ang mga papuri sa iyo, Panginoon, at ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang maging sentro, at ikaw, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon, ng gawain ito, O Diyos. At maraming salamat po, O Diyos, at ang papuri, at pasasalamat, Panginoon, na sa iyo lamang sa mga gawang ito, Panginoon, sa kapamaraanan mong ito, na sa pamamagitan nito, O Diyos, ay kami ay nagkakaisa, Panginoon, at nakakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, sa pagpapatuloy po, no, ng ating Speak Live, no, so dumako naman po tayo sa testimony. No? So ako po muna ay magpapatutuo. No? So salamat sa Diyos, no, sa kanyang kabutihan, no. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, no, sa kanyang mga gawa, no, sa kanyang mga kamanghamanghang gawa at pag-iingat, no, higit sa lahat sa buhay, no, at pagkakataon na patuloy na binibigay ng Diyos, no. At sa pag-iingat niya, no, sa biyahe, no, sa araw-araw na pagbibiyahe, at sa pagtulong niya, no, higit sa lahat sa trabaho, no, at saka sa kalakasang pisikal, no, sa na patuloy na pinuprovide ng Diyos, no, at maging sa mga pangangailangang pisikal, no, at financial, naroon ang paggabay at pagtulong ng Diyos, no. So ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. So tapos po tayo sa testimony, no. Tayo naman po ay dumako sa recap, no. So last Sunday, no, ay naituro, no, o naging yung monthly topic natin, no, sa Joshua chapter 6, no, na possessing the city, no, with God's presence, no. So salamat, no, sa mga mensahe ng Diyos, no, sa buhay ni Pastora Mirna, no, na siyang nanguna, no, sa mensahe, no. So na banggit o natakil doon, no, yung kabutihan ng Diyos o yung mga kamanghamanghang gawa, no, ng Panginoon sa buhay, no, ng mga Israelita at maging sa atin din, no, mga mananampalataya. No, so ang bawat isa, no, ay may parting dapat gawin, no, at dapat gampanan, no, gaya din naman dito sa mga Israelita, no, na sila ay may mga ginawa, no, at sila ay may ginampanan, no, dito sa Joshua chapter 6, no. At gayon din naman, no, sa atin ng mga mananampalataya ay meron din tayong dapat gampanan, no. Tayo ay may mga gampanin din na dapat ay gawin din natin, no, at may mga parte tayong dapat gawin, no. At dito sa chapter 6, no, ng Joshua, no, binigay talaga ng Diyos, no, yung pangako ng Diyos doon sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsunod, no. Talagang binigay sa kanila yung mga pangako na yon ng Panginoon kasi sila talaga ay sumunod. So gaya din naman sa atin, no, pag tayo ay sumusunod, no, dahil ay ang Diyos, no, ay talagang may pangako din na maakamtan natin, no, kung tayo ay susunod, no. So walang anumang hindi kayang gawin, no, ang Diyos sa atin, no. Walang anumang hindi kayang gawin ng Panginoon, no, gaano man kalaki o gaano man kalaki na Jericho ng mga buhay natin, no, ay walang hindi kayang gawin ng Diyos, no, kung tayo lamang ay susunod, no, at gaya ng mga Israelita, no. So salamat sa mga salita ng Panginoon na ito na patuloy na binibigay ng Diyos, no, patuloy na pinapaalala, no, ng Panginoon, no, na hindi lamang ito sa mga Israelita kundi doon sa mga mananampalataya, no, katulad natin. No, ayun. So yun po yung recap, no, ng nakaraang linggo, no. So dumako naman po tayo, no, sa mensahe,
no, sa gabi nito. So doon pa rin, no, sa book of Joshua, no, chapter 6 verse 1 to 20. No, so ito po yung possessing the cities with God's presence. No, so ayan. So ayan. So nabasa naman po natin siguro, no, itong chapter 6 na ito, no, sa simula pa ng day 1, no, ng Speak Life hanggang sa day 38, no, nakita natin o narinig natin kung ano yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos, no? At narinig natin yung mga gawa niya, no, at yung mga instructions niya, no? Clear and absolute, no, ng mga instruction sa mga Israelita. No, so bago mangyari, no, ang pagbagsak ng Jericho, no, nagkaroon ng kaayusang nagkaroon muna ng kaayusang pinaabot, no, ang Panginoon, no, kay Joshua, no. So bago bumagsak ang Jericho, bago nagkaroon ng himala, no, unang ipinakita ng Diyos ang kanyang kaayusan, no. Pag sinabing kaayusan, ito yung order, no, ng kanyang mga gawa, no. Bago dumating yung tagumpay, no, nagkaroon muna ng tamang pagkakasunod-sunod, no, tamang posisyon, no, at tamang pagsunod, no. So yun yung binigay na instruction ng Diyos, no. Ang Jericho ay, kung titingnan natin, no, base dito, no, sa nakasulat sa chapter 6 at sa ibang chapter pa ng Joshua, no, makikita natin na yung Jericho po talaga ay matibay, no, makapal yung mga pader niya, at sa paningin natin, no, sa paningin ng tao, imposibleng pasukin talaga, no, imposible na sirain dahil nga talagang matibay ito, no. Kaya nga naging kampante itong mga taga Jericho na to kasi talagang nakikita nila na nasa maganda silang sitwasyon, no. Nakita nila na hindi basta-basta silang mapapasok, no, ng anumang kaaway, at wala pa talagang nakakapasok dito, no, wala pa talagang nakakatalo sa kanila, no. Pero sa Diyos, no, sa pamamagitan ng mga gawa ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng pagsunod ng mga Israelita na ito, ng may kaayusan, no, ng may kaayusan, no. So kung makikita natin, no, itong chapter na ito, no, hindi ito digmaan, no, ng espada gaya ng mga ibang nababasa natin sa Bible, no, na kailangan natin magpatayan, no, kailangan nilang magpahirap, no, para lang matalo, no, ang kanilang mga kalaban. No, dito sa tagpong ito, no, kung makikita natin, hindi siya digmaan sa pamamagitan ng espada, kundi ito ay digmaan, no, sa pamamagitan ng disiplina at pagsunod, no, pagsunod doon sa kung ano yung pagkakasunod-sunod ng Diyos. Diba? So allow me first, no, to read muna yung Joshua chapter 6 verse 6 to 9, no. Sabi po dito, ayan, at tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhati ninyo ang kaban ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakap ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan at papaunahin ninyo ang lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Nangyari na pagkapagsalita ni Josue sa bayan ay nagpauna sa Panginoon ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa at umiihip ng pakakak, at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na umiihip ng pakakak, at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban ng mga saserdote ay umiihip ng pakakak habang sila'y yumayaon, no. So yun po yung instruction ng Diyos, no. So kung makikita natin kung gaano nilagay ng Diyos o kung gaano kaayos yung nais ng Diyos, at sa paningin ng Panginoon, no, ito yung pinaka-eksakto, no, sa paningin ng Panginoon, ito yung pinakatamang pagkakasunod-sunod ng mga Israelita, no.
sabi dito, no, una daw, no, ang una ay yung mga mandirigma, no? Sila yung mga nasa front, no, mga warrior, no? Sila po yung mga nasa unahan. At kasunod nila yung 7 saserdote, no, na may mga trumpeta, no? At kasunod na din nila yung kaba ng tipan, no? Ito yung Ark of the Covenant. Ito yung presensya ng Diyos, no? At ang kasunod ay ang sa hulihan ay ang mga natitirang Israelita, na o yung bayan na tinutukoy, na so sa paningin ng Panginoon ito dapat, no, ito dapat yung pagkakasunod-sunod, o ito dapat yung tama, no, sakto o suitable talaga doon sa gagawin nila, no, kasi hindi siya random, no, kasi kung titingnan natin, no, pwede namang sabihin ng Diyos na sige Joshua, umikot kayo ng 1 beses sa 6 na araw. At sa 7 araw, umikot kayo ng 7 beses. Sa atin, bilang tao, no, sa pag-iisip ng isang tao, parang sakto na. Di ba? Masasabi natin, okay na kasi naando naman sa 1 araw, 1 beses, no, at gagawin sa 6 na oras, ay 6 na araw, no, at sa 7 ay 7 times, no. Parang sa pag-iisip ng isang tao, no, kumpleto na. Naando na, no? Pero hindi ganun, no? Hindi ganun yung nais ng Diyos, no? Isa lamang na pagpapatunay na ang Diyos sa tagpong ito ay nagpapakita ng kanyang isa sa kanyang karakter ng kaayusan, no? So ang nais ng Diyos, no, gawin ang mga bagay na ito ng may kaayusan. Okay? Ayun. So naging detalyado ang Panginoon, no? So gusto niyang ipakita kung ano siya, no? Kung anong karakter meron siya, no? At isa dito yung pagiging naka-order, no? God is tawag nito, naka-order, o lahat ng kaayusan ay nasa kanya, no? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, no? Sabi doon na sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi Diyos ng kapayapaan, no? Sinabi dito kapayapaan, hindi lamang siya katahimikan, no? Kundi ito ay ayos, no? Ito ay divine order na tinatawag, no? At yun ay isa sa kanyang karakter, no, ang maging maayos, no? So nakita natin kung gaano kaayos yung pinarating ng Diyos, no, sa Israel, sa mga Israelita, no, na kailangan ganito nyo siya gagawin, no, kailangan maayos nyo siya gagawin, no, hindi lang siya basta na iikot lang kayo doon, no, kasi kung hindi ganito ka detalyado, no, hindi ganito ka clear o absolute ang utos ng Diyos, no, malamang talagang lalakad lang sila, no, iikot lang sila, gagawin nila, simple naman yung gagawin nila, lalakad sila, pero malamang hindi magiging kaaya-aya, no, parang hindi maganda siya tingnan, no, kahit hindi naman sa atin, no, makikita natin pag mga naglalakad diyan sa may mga posisyon, may mga gano'n, di ba, may mga kung titingnan natin, talaga nagkukumpulan sila, no, nag-uusap-usap sila, nagkukwentuhan habang naglalakad, no, at magulo, no, magulo siya kung titingnan, no, kaya sa paningin ng Diyos, no, kaya ganito kadetalye yung sinabi niya o yung pinagagawa niya kasi yun yung nararapat at sa paningin niya ito yung insakto, ito yung maayos, no? Kasi titingnan din naman talaga natin, napakaganda nung anumang ginagawa natin na may kaayusan, di ba? Alam natin kung saan tayo magsisimula, kung saan tayo magtatapos, no? At anumang ginagawa natin, dapat talaga pinag-iisipan din natin kung saan din tayo talaga dapat magsimula, no? Hindi naman pwede na ang gagawin natin ay alam nating ito yung simula, tapos sa gitna tayo magsisimula. Pinahihirapan lang natin yung ating sarili, no? So ganun yung ipinakita ng Diyos, no? Ganun yung pinakita niya na siya ay ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga plano ay laging may kaayusan, no? Laging naka-order yan kasi ito yung dapat na gawin nyo. Ito yung sa mata ko ay ito yung maganda. Diba? Sa mata ko ay ito yung kaaya-aya, no? Ganun ang Panginoon, no? At
Kaya ko nasabi no na ito ay isa no sa kanyang karakter no kasi kahit sa pasimula pa lang no kahit sa pasimula pa lang nung lalangin niya ang mundo no sa creation no kung titingnan natin sa creation nagpakita ang Diyos ng kanyang kaayusan in order no panakita ng Diyos 'yon no kung titingnan natin sa Genesis chapter 1 no pinakauna no pinakaunang chapter pinakaunang book. So, pinakaunang nangyari, no, creation, no, pinakita na ng Diyos to. No? Pinakita niya na yung karakter niya na to, no, ang pagiging maayos. Kasi titingnan natin, no, ang mga gawa ng Diyos, no, sa creation. Ginawa niya muna yung liwanag, no, sa unang araw. Ginawa niya yung langit, no, ginawa niya yung lupa, yung dagat, no, at ang mga nasa mga ito. No, ginawa niya 'yon. Sa madaling salita, pagkain, no? Pagkain ang ginawa ng Diyos sa mga oras na 'to. Naandun na lahat bago niya pa nilalang ang tao. No, ibig sabihin lahat ng kakailanganin ng tao, una nang ginawa ng Diyos. No? Di ba? Titingnan natin kung gaano ka ano yung isip ng Diyos, no? Kaya totoo talaga yung kanyang mga salita na ang isip ng Diyos ay hindi katulad ng isip ng tao. No? Kasi ang isip ng tao talagang may hangganan, no? Pero yung isip ng Diyos, hindi talaga natin siya mataro. No? Hindi natin maabot kung gaanong isip meron siya, no? Kasi isipin natin, no, kung sa gawa ng tao, no, mas uunahin natin yung gawin yung kung sa iisipin lang natin, dapat mas inuna yung tao. No, bakit? Kasi yung tao kasi matagal o binigyan niya talaga ng oras. No? Tapos talagang in action, no? Ginawa niya, gumawa siya ng clay, minold niya ng tao, no? Kumaga, nagkaroon talaga ng action, nagkaroon talaga ng time, no? Ang Diyos na gawin talaga yung tao. So ibig sabihin, isipin natin, mas matagal to, mas mahirap to. No, uunahin ko to kasi mas mahirap to. No, okay na yung iba kasi sa salita ng Diyos nangyari siya. Sa salita ng Diyos nagawa siya. So okay lang kahit sa mga last part na, no? Kasi sasabihin ko lang naman kahit isang araw na lang ang maiwan sa akin, no? Kasi sasabihin ko lang naman na siya, mangyayari siya, no? Pero hindi ganoon yung ginawa ng Diyos, no? Inuna niya muna lahat ng kakailanganin ng tao bago niya ginawa ang tao, no? So doon makikita natin na ang Diyos ay may proseso, no? Makikita natin na ang Diyos ay talagang may kaayusan sa kanya. Lahat ng ginagawa niya ay may kaayusan, no? So ano ba yung application nito sa atin, no, bilang mga mananampalataya? So nakita natin na ganoon ang Diyos, no? Na sa kanya ay may kaayusan. No, sa atin, ano ba yung naging application nito? No? Minsan kasi sa atin, no, bilang kahit mga mananampalataya, no, sa atin, minsan, no, sa kagustuhan natin, sa isang bagay na sa kagustuhan natin, no, na mapatumba kung anuman yung kinakaharap natin, anuman Jericho meron tayo, no, sa kagustuhan natin na matalo, no, yung mga Jericho na nasa harap natin. No, gumagawa tayo ng mga bagay na sa ating sarili lang. Nakakalimutan natin na may Diyos ng kaayusan. No? Na dapat na sa Kanya natin ibinibigay o dapat sa Kanya natin ibinibigay, no, yung mga bagay na to upang Siya ang gumawa ng proseso. No? Kasi kung sa atin, sa isip natin bilang tao, wala eh. Di ba? Talagang nagkakaroon, kung sa atin lang at hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. No? At gumagawa tayo ng proseso natin na sa tingin natin na ito yung maganda. Pero lalo lang tayong nagugulo. Di ba? Tayo din yung gumagawa, no, ng sa ikagugulo natin. No? At nakalimutan natin, no, na may Diyos ng kaayusan. Di ba? May Diyos na dapat sa Kanya natin, no, hinihingi, no, yung proseso, yung mga instruction nung nakagaya ng ginawa niya dito, no, sa Jericho at sa mga Israelita, no. At sa atin, no, kung tayo
no ay gumagawa no ng sa sarili lang natin, talagang magulo, no, kung hindi natin susundan yung mga plano ng Diyos, no? Talagang magulo. At sabi, no, sa Proverbs chapter 16, no, verse 9, no, hindi nagbibigay ng tagumpay ang Diyos doon sa may magulong isip at puso, no? Kasi kung sa atin lang talagang magulo, kung hindi natin susundan itong mga nais ng Diyos sa sarili lang natin, hindi talaga natin magagawa. Hindi tayo magtatagumpay at lalo lang tayong mag-iisip, no? Lalo lang magugulo ang ating isip, lalo lang magugulo ang ating puso, no? At sabi ng Panginoon, ang taong nagbabalak, no, ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon, ang tao ay nagbabalak ng kanyang lakad, no? Ginagawa niya ng sarili niya lang, no? Nag-iisip siya ng kanyang sarili lang, no? At hindi niya binibigay sa Panginoon, hindi niya hinihingi yung proseso ng Diyos, no? Sabi doon, no, ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang, no? Naandun pa rin yung Panginoon, no? Bagaman siya, no, ay gumagawa ng sarili niyang proseso, naandun pa rin ang Diyos, no? So kung alam natin na naandun ang Panginoon at siya ang nagbibigay ng mga strategy, no? Siya ang nagbibigay ng proseso, no? Siya ang nagbibigay ng pagkakasunod. Bakit hindi na lang natin ibigay sa simula pa lang, no? Ibigay na natin at di na tayo mahihirapan, no? Sapagkat ang Diyos ay nagpo-provide, no? Ang Diyos ay nagbibigay ng instruction at kakaiba ang Diyos, no, kung magbigay ng instruction, no? Sabi nga ito ay clear and absolute, sakto, no, detalyado, no? Ganun ang Diyos magbigay. So kung alam naman natin na ganun pala siya, ba't hindi na lang natin ibigay sa simula pa lang, no? Hindi na tayo gagawa ng sa ating sarili lang, no? So ayan. So at ang Panginoon, no, laging nagpapaalala sa atin, no, laging nagpapaalala ng kanyang mga salita na dapat ganun yung ginagawa natin. Dapat lagi tayong lumalapit sa Diyos, no? Hindi tayo gumagawa sa ating sarili, no? At ginagawa natin yung proseso na kung ano yung gusto natin, no, ano yung madali sa atin, ano yung convenient sa atin, ano yung safety sa akin, no? Ganun yung gagawin natin, di ba? No, pero kung titingnan natin dito, no, sa ginawa ng Diyos sa Jericho, sa mga Israelita, no? Kung titingnan nga natin, digmaan ito, pero yung binigay ng Diyos na instruction, binigay ng Diyos na proseso sa kanila, no? Parang nonsense. Di ba? May isip ng tao, Lord, ano ba to? Digmaan tong pupuntahan namin, tapos ganito yung gagawin namin, maglalakad kami dito, no? Iisipin natin, papaano na lang kung pagpapatayin na lang kami doon, papaano na lang kung panain na lang kami ng mga tao doon, kasi talagang alam nila, no, na digmaan to, no? Wala kaming laban kasi ang gagawin namin, maglalakad kami doon, no? Magmamarcha kami doon, no? Kung sa isip ng tao 'yon. So kung ganun yung kaisipan ng mga tao, ng mga Israelito nung panahon na yun, malamang gagawa talaga ng sarili nilang paraan 'yon, no? Ay, isi-safety ko yung sarili ko. No, kailangan kong magdala ng kahit anong pangdepensa sa akin. Yun yung iisipin natin kasi ganun yung tao. Di ba? Ganun yung tao na ililigtas ko yung sarili ko, isi-safety ko yung sarili ko kasi alam ko digmaan to, no? Pero ginawa ng mga Israelita yung mga nais ng Diyos, yung proseso ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So ganun din tayo. No, pag ginagawa natin yung mga bagay na ayon lamang sa sarili natin, parang sinabi na din natin na wala tayong pananampalataya sa Diyos, no? Kung gagawin natin kung babanggain natin anumang Jericho ang meron tayo, no, at gagawin natin to ayon sa sarili nating kapamaraanan, para na din sinabi natin wala tayong pananampalataya sa Diyos, no? Kasi ganun yung nangyari doon sa Jericho, no? Ganun yung nangyari doon sa mga Israelita. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ginawa nila ng maayos tong instruction ng Panginoon, nagtagumpay sila, no? At yun ay gawa lamang ng Panginoon, no, sa kanila. Hindi sa lakas nila, no? Hindi sa lakas ng sigaw nila, no? Nung pinasigaw sila, hindi.
no, kundi yun ay sa pagsunod nila ng may kaayusan at may pananampalataya sa Diyos, no? So hindi kailangan yung gagawa tayo ng sarili nating proseso para banggain itong Jericho na kinakaharap natin. No, ano man itong Jericho, ano man itong nakaabang no sa ating pananampalataya, no? Hindi kailangan na gumawa tayo ng sarili nating kapamaraanan, no? Idulog natin sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng proseso. Siya ang nagbibigay ng kaayusan, no? At ito pa yung kinagandahan doon. Susunod ka na lang na may pananampalataya kasi ang ibibigay niya sa iyo clear and absolute, no? Saktong-sakto. Wala ka nang hahanapin, no? No, at talagang kung gagawa tayo no ng hindi kalooban ng Diyos, talagang hindi tayo magtatagumpay, no? Example po no si Abraham, no? Si Abraham nung 'di ba pinangakuan po siya ng anak, no? Pinangakuan si Abraham ng anak. Dahil sa kagustuhan nitong Abraham na to na mangyari yung pangako sa kanya, ha? Gumawa siya ng sarili niyang proseso. Ha? Ano yung ginawa niya? No? Gumawa siya ng sarili niyang proseso kaya ipinanganak ito si Ismael. No? Sarili niyang proseso yun pero pangako ng Diyos sa kanya na magkaroon siya ng anak. Pero dahil nga sa kagustuhan niya, siguro dahil sobrang tanda niya na at gusto niya talagang magkaroon ng anak. No? Dahil yun sa kung ano yung gusto niya. No? Dahil yun sa talagang gusto niyang maranasan no, ang magiging tatay no, sa panahon ngayon. No? Kaya ngayon siguro dahil sa nag-aalangan siya, gumawa siya ng proseso na sa kanyang sarili lang. No? Hindi yun yung proseso ng Diyos. No? Hindi yun yung nais ng Diyos sa kanya. No, pinangakuan siya ng anak, pero hindi sa ganung proseso. Di ba? Pinangakuan siya ng anak, hindi sa ganung pagkakaayos. Di ba? Ano yung nais ng Diyos? No? Sa Isaac. No? Siya yung kalooban ng Diyos. Siya yung pinangako ng Diyos na magiging anak ni Abraham. No? Sa Isaac. Sa paningin ng Panginoon, yun yung dapat na proseso na gawin ni Abraham. No? At makikita pa natin yung timing ng Diyos. Yung oras ng Diyos. No? Dahil sa kagustuhan nitong Abraham na to, mamadali, no? Gumawa siya ng kanyang sariling proseso. No? Tingnan natin yung timing ng Lord. Ito yung timing ng Lord. Ito yung oras na nilaan ng Diyos na gagawin mo, Abraham, para magkaroon kang anak sa Isaac. No? Yun yung nais ng Diyos. No? Pero dahil nga sa gumagawa ng sariling proseso, no, tayo, kahit sa atin, no, hindi siya nagiging sakto no, sa kung ano yung plano ng Diyos. Dahil nga sa sarili natin yun. No? Dahil nga yun ay sa kaisipan ng tao. No? Dahil nga yun sa kung ano yung kagustuhan natin. Hindi natin siya nilalapit sa Diyos o hinihingi sa Diyos. No? Yung mga proseso na yun. No? Sapagkat ang Diyos nga, no, kung hihingi natin no, sa Kanya, no, sapagkat alam ko no, na sa lahat no, ng mga nakikinig o sa lahat, no, kahit maging sa mga mananampalataya sa ngayon, alam ko na talagang may mga Jericho na nasa harap natin na kailangan nating tibagin, no? Kailangan na wasakin, no? Kagaya na nangyari sa Jericho. Bakit? Kasi yung tagumpay na nasa unahan natin na ipinangako ng Diyos, nahahadlangan ito. Nahahadlangan ng mga Jericho na nasa harap natin. No? Ano ba yung mga Jericho na nasa harap natin, no? Unang-una physical, no? Lahat ng pangangailangan physically, no? Itong mundo, no? Itong mundo ang siyang humahadlang sa atin. No? Humahadlang doon sa tagumpay na pinangako ng Diyos sapagkat may pangako din ang Diyos sa atin. No? Pero bakit minsan hindi natin nagagawa? No? Kasi naandun yung makamundo, no, na nais natin, na siyang humahadlang. So yun yung dapat na masira o wasakin no, sa ating buhay bilang mananampalataya. No? So hingi natin sa Panginoon. No? Sapagkat ang Panginoon ay talagang
mabuti, no, kung magbigay ng instruction sa atin. No, talagang susunod na lang tayo, talagang gagawin na lang natin 'to ng may pananampalataya. No, example po sa inyo, no, mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay po ni Noah, no? Si Noah nung siya ay inutusan ng Diyos, no, na siya ay pinagawa ng arka, no? Katulad din ito, talagang ang hirap din isipin, no? Pinagawa ng arka, no, ito si Noah doon sa bundok pa, di ba? So kung iisipin natin, barko o daong, no, arka doon sa bundok gagawin, no? Pero ano yung nais ng Diyos, no? Ano yung ginawa ng Diyos, no, sa buhay ni Noah, no? Binigyan siya ng absolute na instruction, no? No, kung mababasa po natin sa Genesis chapter 16, chapter 6, no, sorry, verse 14 to 16, no, kung mababasa po natin 'yon, naandun lahat, no? Detalyado, yung sukat naandun, yung luwang ng arka naandun, no? Yung haba, yung taas naandun, no? So basahin natin para ayan. Napakaganda po kasi talaga, no, ng verse na to, no, kung gaano ipinakita ng Diyos o kung gaano niya pinapakita yung mga instructions niya, no. So makikita natin dito na talagang sa Diyos, no, yung mga instructions na to. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, no, verse 14. Yan. Ayan. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. No, gagawa ka ng silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. Okay? Ganito mong paraan gagawin. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Di ba? So, gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Diba? So, kung titingnan natin, yung instruction ng Lord, no, napakaganda, no, napakaayos, naando na lahat eh. No? Yung sukat na ando na, no? Yung luwang, kung paano siya gagawin, ano yung gagamitin niya, no? Naando na lahat. Ultimong pinto, sinabi pa ng Lord na kailangan dito siya gagawin, dito mo siya ilalagay, di ba? Ganun ka-clear magbigay ng instruction ang Lord, no? Ayun. So ganun din naman sa atin, di ba? Ganun din naman sa atin na kasi ang Diyos, no, sabi niya sa Hebrews, ang Diyos ay di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. No, siya ang Diyos noon, ngayon at siyang darating, no? So ibig sabihin itong Diyos ni Noah at ang Diyos natin ngayon iisa, no? Siya lamang 'yun. So ibig sabihin kung ano yung ginawa ng Diyos doon sa mga unang mananampalataya, siya rin gagawin niya dito sa mga mananampalataya ngayon, no? So bakit nagkakaroon minsan sa atin, no, nagkakaroon ng hindi sa ayos, no? Bakit hindi nangyayari yung katagumpayan na yun sa buhay natin kagaya ng nangyari sa buhay nila Noah? Nasa sa atin na po yun, no? Walang kulang ang Diyos, no? Walang mali sa Diyos sa panahon ngayon, no? Walang kulang doon. Kung ano yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon. Kung ano yung sinabi ng Diyos noon sa mga mananampalataya, siya rin sinabi ng Diyos ngayon sa mananampalataya. So walang kulang sa Diyos. Lahat naandito din sa atin. Ang may kulang po ngayon, tayo. Di ba? Tayong mananampalataya. Hindi tayo umaayon doon sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? So ito yung nais ng Diyos, gagawa din tayo ng sarili natin. Di ba? So ito yung pinapasunod ng Diyos, iba naman yung gagawin natin. No? Kasi lagi nating tawag nito, inaano yung sarili natin. Nakaya ko to, no? Napakasimple naman yan, Lord, na binigay mo. Maglalakad lang kami. Gagawa ko ng parang maglalakad lang pala eh.
Pero hindi hindi ganun ang kalooban ng Diyos. No? Kailangan may proseso, kailangan may kaayusan. Di ba? Ganun din sa atin, no, ng mga mananampalataya. No? At kung titingnan nga natin, no, itong pinagawa, no, ng Panginoon dito sa mga Israelita, no, ay parang napakasimple lang, no? Kung titingnan natin, magmamarcha lang maglalakad lang di ba? Magpapatunog ng trompeta, no? Kung titingnan natin, hindi siya talaga nagre-require ng lakas mo. No, hindi siya nagre-require talaga na kailangan mo makidigma, no, para lang matalo to at para mapasok tong Jericho. No, kung titingnan natin, napakasimple lang nung gagawin nila. Pero tingnan natin yung naging resulta. Di ba? Yung simpleng bagay na yun na pinagagawa ng Diyos at ginawa din nila, no, ng maayos at ginawa nila ito sa pananampalataya, tingnan natin kung gaano kalaki yung naging resulta nito. Di ba? Wasak yung Jericho na talagang kung titingnan ng tao, no, imposibleng mangyari. No? Kung titingnan lamang ng tao, parang hindi kaya yan. No? Hindi natin magagawa yan. No? Sa maliit lang na bagay na ito, maglalakad kayo pero may kaayusan, no, may disiplina, no, may pagsunod, no, sabi ng Panginoon, kailangan maglalakad kayo doon, huwag kayong magsasalita, ni gaputok man, no, huwag kayong magsasalita, no, at ginawa din nila, no. Tingnan natin kung gaano kalaki yung naging resulta nito, no. Nakamit nila o nagtagumpay sila, nakuha nila kung ano yung pangako ng Diyos, no, sa kanila. So, ganun din naman sa atin, no? Kahit ganoon kaliliit na bagay yung ginagawa natin, no? Maliit man o malaking bagay yung mga ginagawa natin, kung ginagawa natin ito ayon sa pananampalataya at ginagawa din natin ito ng may kaayusan, sigurado may malaking resulta to. No, nung ginawa ng mga taga-Jericho, nung ginawa ng mga Israelita noon, hindi pa nila nakikita yung magiging resulta, no? Pero ginawa nila dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. Ganon din tayo. No? Ganon din tayo. Gagawin natin yung mga bagay nito gaano man ito kaliit, no? Pero kung ginagawa natin to ng may pananampalataya, no? Ginagawa natin ito ng maayos, no? Sigurado po ako, may resulta to. May magandang resulta to sa atin. No? No? Kung titingnan pa nga natin, no, minsan may mga pinagagawa sa atin, no, bilang isang mananampalataya, may mga pinagagawa sa atin na sa paningin natin, no, parang walang saysay, no, parang nonsense naman itong pinagagawa ng Lord. No? Sa iisipin pa natin gano'n, di ba? Minsan pag ginuutusan tayo, no, may pinagagawa ang Lord, no, may pinapupuntahan ng Lord, no. Masasabi pa natin na ganito yung pinagagawa ng Lord, napakasimple naman ito, no. Pero kung hindi natin gagawin 'yon, may resulta din 'yon, no. Isipin lagi natin, mga kapatid ko sa Panginoon, na anuman ang ginagawa natin, maliit man o malaki, laging may resulta 'yon. No? Laging may resulta 'yon. Una, pag ginawa natin itong kalooban ng Diyos, ginawa natin itong mga bagay na ito ayon sa proseso ng Panginoon, sa kaayusan ng Panginoon, no? At sa pananampalataya, no, sa Panginoon, may result talaga 'yun. Makakamta natin yung tagumpay. No? Kasi pinangako ng Diyos 'yun no? Pero kung hindi din natin gagawin 'to sa ayon sa kalooban ng Diyos, hindi din natin gagawin to ayon sa ayos ng Diyos, at walang pananampalataya sa Panginoon, may result din to. Kasi pinanghako din yun ng Panginoon. Anong resulta nun? No? Judgment. No? Judgment. Ang resulta nun. Laging may resulta. No, ano man ang gagawin natin, no? Laging may result yun sa huli. No? Dalawa lamang ang pupuntahan natin. No? Either mapunta tayo sa Panginoon, makasama natin ang Panginoon, or mapunta tayo doon sa judgment na inahanda ng Panginoon. Kasi pangako ng Diyos yun sa atin. No? At, ayun. So, lagi nating gagawin, no? Lagi nating gagawin ang mga pinagagawa ng Panginoon, no? Sa pananampalataya, no? Gagawin lagi natin ang may kaayusan, mga bagay
na ginagawa man natin, no? Maging malaki man o maliit, no? Gawin lagi natin na may pananampalataya sa Diyos. Ginagawa natin to sa Diyos, no? Hindi natin ginagawa to sa mga nakakakita sa atin, no? Isipin natin, no, ay simple lang naman to, gagawin ko. Kasi nandito si pastor, nakikita ako, gagawin ko. Hindi, no? Kahit ganyan yung kaliit na ginagawa mo, kung ginagawa mo yan sa Panginoon, nakikita ng Panginoon may resulta yan, no? At hindi natin nalalaman na sa maliit mo palang ginawa na yan ay may mga malalaki, no, na magiging result yan. Diba? Katulad ng ginawa nila ng mga Israelita, no? Talagang makikita natin na sa mga bagay na yon napakalaki ang resulta sa kanila. No? Ganon din sa atin. No? Lagi nating iisipin na ang mga bagay na to, no, ay ginagawa natin dahil para sa Panginoon. No? Ginagawa natin to dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. No? Ginagawa natin yung mga bagay na to dahil may pangako ang Diyos, no, sa atin. No? So, sa atin, no, bilang mga mananampalataya, no, talagang lagi nating ipagpasalamat sa Panginoon, no, na ang kanyang salita, no, ay patuloy na binibigay, no, sa bawat isa sa atin, no. Hindi ibig sabihin na hindi pwedeng sabihin ng isang mananampalataya na ako matagal na ako sa pananampalataya no, alam ko na yan, at masasabi natin na tayo ay mature, no, sa mga bagay nito. Pero hindi sana magpapaalala ang Diyos, no? Kung talagang, no, sa lahat ng nakikinig, no, at sa lahat ng mga mananampalataya, no, hindi natin masasabi yung mga bagay nito. Kasi kung talagang ganon tayo sa sitwasyon na ngayon, hindi magpaparating ang Diyos ng kanyang mga salitang ito. No, kasi ang mga salitang ito ng Diyos ay paalala sa atin, no, na huwag tayong maging kampante gaya ng Jericho, no, na ganon yung kalalagayan nila, no, na sila ay may magandang kalagayan, no, hindi. Huwag tayong maging ganon, huwag tayong maging kampante na tayo ay mananampalataya, na tayo ay matagal na sa pananampalataya, no? Kasi kung ganon, hindi sana magpaparating ang Diyos ng mga salitang ito. No, hindi magpapaabot ang Diyos, hindi siya laging magpapaalala sa atin na hindi, ganito dapat. Ito yung salita ng Diyos, ito dapat yung gagawin mo. Ito yung proseso ko, ito dapat yung gagawin mo. At ang mga bagay na to ay gagawin mo na may kaayusan. No, napakaganda at napakabuti ng Diyos, no? Na patuloy niya tayong ginagay, no? Patuloy niya tayong binibigyan ng mga salitang ito na para tayo din ay makapagpatuloy, no? Tayo din naman ay makapagpatuloy doon sa pinangako ng Diyos sa atin, no? Na alam natin kung paano natin kakaharapin anuman itong kinakaharap natin, anuman itong nasa harapan natin, hirap, sakit, no? Lahat ng pangangailangan natin, alam natin, no, kung paano siya mawawasakin, no? Ang lahat ng to ay ibibigay natin sa Diyos, no? Ang Diyos ang gagawa ng proseso para sa atin, no? Ang kailangan lang natin gawin, ito yung instruction ng Diyos, gawin natin ng may kaayusan, sumunod tayo na may pananampalataya, no? So salamat sa Panginoon, no, sa kanyang kabutihan, no, at maging sa pagkakataon na to na tayo ay makapakinig, no, ng mga salitang ito na sa akin po talaga, no, ay ang mga salitang ito ng Panginoon ay talagang kamangha-mangha, no, talagang naglubos, nagpapaunawa sa akin, no, na hindi natin kailangang gumawa ng sa ating sarili, no, kundi tayo lagi ay manampalataya sa Diyos. Lahat ay sa Diyos lamang natin ibibigay, no? At maraming salamat sa Panginoon. So tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa sa iyong kabutihan, sa iyong habag at awa, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At maging sa pagkakataon na ito, O Diyos, at pamaraanan mong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay patuloy, O Diyos, na nagbibigay ng iyong mga salitang ito, at patuloy, Panginoon, na nagpapalakas, Panginoon, ng aming mga spiritual na buhay, O Diyos. Lord, lagi mo kami, Panginoon, na iayon sa kalooban mo. Lagi mo po kami, Panginoon, na ihakbang patungo sa iyo, Panginoon. Na hindi, Panginoon, mangyari ang anumang kalooban na meron kami. Hindi mangyari, Panginoon, na kami, Panginoon, ang manguna
no, sa aming sarili, kundi ikaw lamang, O Diyos. Sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay hiwalay sa iyo, at wala kaming magagawa, Panginoon, sa proseso na meron kami. Hanggang sa iyo lamang kami, Panginoon, umaasa. At lagi mo kami, Panginoon, tulungan at ipaalala, O Diyos, ng iyong mga salita. Sapagkat nalalaman namin, Panginoon, kung gaano kamangha-mangha ang ginawa mo, Panginoon, sa mga unang mananampalataya, no, kamangha-mangha mong gawa, Panginoon, dito, no, sa tagpong ito, sa Joshua chapter 6, Panginoon, sa buhay ng mga Israelita, Panginoon. Nakita namin ang iyong mga kamangha-manghang gawa, Panginoon, no? At nalalaman namin, Panginoon, na hindi ka nagbabago, O Diyos. Kaya, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na kami din naman, no, ay laging makaayon sa iyo. At lagi kaming lumakad, Panginoon, patungo sa iyo. Na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mauna, no, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At pinupuri ka namin, O Diyos, at nasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito, no, sa iyong mga salitang ito, na nawa, O Diyos, ito ay manatili, no, sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon, na ito ay magbunga at magbigay lamang, Panginoon, ng buhay sa amin at sa mga makakarinig nito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong banal na pangalan. Ang papuri at pasasalamat, Panginoon, ay sa iyong makapangyarihang pangalan lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan, so maraming salamat po, no, sa ating 27 viewers, no. So meron tayong 27 viewers, no. Maraming salamat po sa inyo, no, sa oras, no, na yung inilaan sa pakikinig, no, ng salita ng Panginoon, at sa day 39, no, ng ating Speak Life, no, sa ika 39 days, no, ng ating 100 days na Speak Life, no. So dumako na tayo, no, sa inaabangan ng marami. No, so ito yung mga inaabangan ng marami, no. Naway hindi naman, no, kundi ang dapat na inaabangan natin yung salita ng Diyos, no. So dumako tayo sa shout out. Yan, so napakarami, no. So shout out, no, sa yan, shout out po kay Sister Rose, no, Mary Rose Teves, no. Shout out sa iyo, kapatid. Kumusta kayo diyan? Kay Sister Deni Rose, no? Kay Sister Maria Izumi, no? Magandang gabi sa iyo dyan, no? Shout out sa iyo. Kay Sister CJ Hernandez, no? Salamat sa inyong pakikinig, no? Kay Sister Lilibet, no? Magandang gabi po sa iyo. Kay Brother Cres, no? Magandang gabi po sa iyo. Salamat, no, sa inyong pakikinig. Kay Milot, no, kay Sister Lois, no, maraming salamat po. At kay Pastor Carl, no, ng Pidoran, no, shout out sa iyo, Pastor. Kay Sister Jenny, no, so magandang gabi po. Shout out sa iyo, Sister Jenny. Kay Sister Janet, no, Janet Lego. Sister Paula Pilaes, no, kay Sister Jess Lahoy. Brother Jeff, no, Alvisa, no, magandang gabi sa iyo, kapatid, no, kay Sister Len Floron, no, shout out sa iyo, at kay Brother Doms, no, Brother Domson, shout out sa iyo, kapatid, at salamat, no, sa iyong pakikinig. At kay Pastora Mirna, no, shout out po sa iyo, Pastora Mirna, no, at kay Brother David, no, shout out sa iyo, kapatid. Kay Sister Jasmine, no, Villegas, shoutout sa iyo. At dami shoutout sa iyo, Sister Jenny Rose. Ayan, kay Sister Hazel Ann Paulo, no? At Brother David Ching. Kay Lolo, no, shoutout sa iyo, no, kay Lolo Ermo Partulan, no. Magandang gabi po, no. At kay Sister Susan Fernandez, no, magandang gabi po. At sa ating youth minister, no, Brother Roger Lego, magandang gabi po. Salamat sa iyong pakikinig, no, panonood ng ating Speak Life. At kay Sister Ella, no, Alilano,
Sister Nore, no, Ilano, at kay Brother Tony, no, Tony Paulo, magandang gabi po. At kay Sister Arlen, no, Arlen Lego, ayan, magandang gabi po. Kay Brother Sandro, no, boss, kumusta ka dyan, no? At Sister Vicky Flores, no? Sister Rica, no, Bersabe. Maraming salamat po, no, at sa ating mga pastors, no, sa ating mga churches, sila Pastor Alvin, no, magandang gabi po. Shout out po sa iyo at kay Sister Renalyn, no, Mamuad, no, magandang gabi po. Sister Beng Bajable, no, at kay Brothers 2, no, Pilaes. At salamat po sa inyong pakikinig, no, ng ating day 39, no, ng ating Speak Life, no. So magandang gabi din po sa ating mga pastor, kay Pastor Alwin, no, sa Dulong Crusher, no, Pastor Jay, no, magandang gabi po, shout out po sa iyo. At sa Tapel Church, no, sa ating po mga pastors doon, Pastor Vicente, no, at Pastor Bertin, no, magandang gabi po sa inyo. At sa church po natin, no, sa Badian, no, kay Pastor Bong, no, at Pastor Al, no, magandang gabi po sa inyo. At kay Pastor Carl, no. So salamat po sa inyong sa ating mga pastors, no, na patuloy na sumusubaybay, no, ng ating Speak Life. At ito pa, may pumahabol pa, no. Shout out po kay Sister Jocelyn, no, Patenyo, no, magandang gabi po, no, sa Mapaniki, no. Kumusta po kayo diyan? Salamat po sa inyong pakikinig, no. Kay Sister Mira Javier, no, magandang gabi po. At kay Brother Joshua Barrios, no. Salamat po sa inyo. At so ayun, so maraming salamat po, no, sa inyong patuloy, no, na pagsubaybay, no, ng ating Speak Life, no. So abangan din po natin bukas, no, ay ang ating day 40, no, ng ating Speak Life. At ano ba to? Ayan, so hindi ko lang makalimutan, no, shout out, no, sa mga nakasama ko ngayong gabi, no, sa mga tumulong po sa akin, no, si Sister Ana, no, salamat po, at kay Sister Leia, no, salamat po, at sa ating anniversary, no, so sa ating 3rd anniversary ay talagang bantayan nyo, no, ang aming special number no, sa men's department, no. So ayun, so bukas, no, wag po natin kalilimutan, no, na subaybayan, no, ang ating day 40, no, sa pangunguna po ni Brother Stewart. Ayun, si Brother Stewart po ang ating maunguna, no, sa day 40 po ng ating Speak Life, no. So yun lamang po, no. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumubaybay, no, at maraming salamat po kay Pastor Alvin, no, at sa kanya, sa buhay niya na patuloy na ginagamit ng Diyos para sa atin. No, purihin po ang Diyos at sa kanya po lamang ang kapurihan at pasasalamat.